Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay naalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanya mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo." At nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod sa harapan at nangsabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. "Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig, mangyari ang hinihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Meron pong isang riddle na ibinigay ng kanilang guro sa kanyang mga grade 2 students. Ito po ay pagkatapos nilang mag-discuss ng kanilang science lessons tungkol sa magnets. At ang tanong po na riddle, sabi niya, ito ay 6 na letra. 6 na letra ang pangalan ko. Nagsisimula ako sa letrang M at nagpupulot ako ng mga bagay-bagay. Ano ako? Akala po ng teacher, madali lang yung sagot kasi pinakita niya na magnet. Subalit, nung itinama niya na yung mga papel ng kanyang mga estudyante, nagulat siya, iba yung sagot ng karamihan sa kanila. At karamihan sa kanila ang tinugon, mother. 6-letter word, nagsisimula sa letter M at nagpupulot ng mga bagay. Imbis na magnet ang isagot, mother ang inilagay ng mga bata. Medyo nakakatawa ng konti, pero alam natin, may katotohanan. Para po sa isang bata, ang nanay ang laging pumupulot ng mga bagay sa bahay. Yung mga naiwan, kalat, kumot, pinagkainan. Pero higit pa roon, ang nanay ang taong siyang laging kumakapit sa kanyang mga anak kapag sila ay nahuhulog. Para rin magnet. At yan po isang magandang larawan na meron tayo sa Ebanghelyo ngayon. Larawan ng isang mabuting ina. Hindi po natin alam yung pangalan niya, pero alam natin kung ano yung pinakamahalaga sa kanya. Walang iba po, kundi yung kanyang may sakit na anak. Pero hindi po naging madali yung kanyang paglapit. May mga pader sa pagitan niya na humarang sa kanya sa paghingi ng tulong. Una, isa siyang Kananaeya. Hindi po siya kabilang sa bayan ng Israel. Pangalawa, isa siyang babae. At sa panahon na yon, ang babae, second-class citizen. Hindi masyadong pinapansin. At huli, kahit yung mga alagad, naging pader sa paglapit kay Jesus. Anong sabi? "Panginoon, pagbigyan nyo na nga yan. Or paalisin nyo na yan. Kasi nangungulit at sunod ng sunod sa atin." Pero ano pong ginawa niya? Hindi siya umalis. Bakit? Dahil kapag mahal mo sa buhay ang nakasalalay, hindi ka madaling sumusuko. Kapag anak mo ang nakasalalay, hindi ka madaling susuko. Kaya sumigaw siya at ang sabi niya, "Panginoon, tulungan mo po ako." At nung tila hindi pa rin siya pinakinggan ni Jesus, sinabi ni Jesus, hindi naman dapat na kunin yung tinapay at ibigay sa mga tuta. Hindi dapat kunin yung tinapay na para sa mga anak at ibigay sa mga tuta. Pero ang sabi niya, "Opo, Panginoon, ngunit kahit yung mga tuta kumakain ng mga mumo na nahuhulog sa hapag ng kanilang mga amo."
Napakaganda po ng sagot niya. Hindi siya nagtantrum, hindi siya nagmukmok, hindi siya nagtampo, hindi siya nagalit, hindi siya nag-walk out. Ang sabi niya sa madaling salita, Lord, kahit po mumulang ng awa mo, sapat na para sa anak ko. Yun yung hinihingi ng babaeng ito. At dito po natin makikita yung napakalaking pananampalataya na ipinakita ng babaeng ito. Hindi siya bumitaw. Kaya naman sa huli, ang sabi ni Jesus, O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. At sa oras na yon, gumaling yung kanyang anak. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, 3 salita po yung gusto nating pagnilayan. Mabibilis. 3 salita, ano po yan? Lumapit, kumapit, magmalasakit. Una, lumapit. Ito pong babaeng Kananaea, hindi po nanatiling malayo kay Jesus. Lumapit siya ng lumapit. Sumunod siya ng sumunod. Hindi siya gumamit ng padrino. Hindi siya nagsuhol sa mga apostoles. Hindi niya sinabihan si Pedro, Pedro, bigyan kita ng pera, pero pwede bang ilapit mo ako kay Jesus? O kaya ibulong mo na lang kay Jesus yung aking intensyon. Hindi. Kusa siyang lumapit. Kaya may mga pagkakataon po alam natin na tulad nitong babae na to, pag may problema, merong hinihiling sa buhay, ang unang dapat gagawin, lumapit sa Diyos. Huwag lumayo. Huwag ho tayong lumayo sa pamilya, huwag tayong lumayo sa mga kaibigan, huwag tayong umalis sa ating group chat, huwag po tayong lumayo sa Diyos. Kapag tayo ay may nais mangyaring maganda sa buhay, unang gawin po natin, lumapit sa Diyos. At kapag may problema at lumapit tayo kay Jesus, sabihin lang natin sa Kanya, Lord, tulungan mo po ako. Kahit ganyang kasimple. Lord, pagalingin mo po ang pamilya ko. Lord, hindi ko na alam ang gagawin. Lord, hindi ko na kaya. Hindi po kahinaan ang paglapit sa Diyos. Iyon po ang tawag natin pananampalataya. Nananalig tayong may magagawa ang Diyos sa buhay natin. Hindi po kailangan mahaba yung sinasabi. Basta sincero, tulad nitong babae, pakikinggan tayo ng Diyos. Kaya una, lumapit. Pangalawa, kumapit. Hindi lang po siya lumapit, tulad na nabanggit ko, sumunod siya kay Jesus, kumapit siya. Nang hindi siya pansinin, nanatili siya. Nang itinataboy siya ng mga apostol, nanatili siya. At may mga panalangin po tayo na dapat ganon, pilit kumakapit sa Diyos. Matagal na natin pinagdarasal, parang walang nangyayari, kapit pa rin tayo sa Diyos. Nagdadasal tayo para sa pamilya, sa trabaho, sa kalusugan, para sa isang problema matagal nang hindi naaayos. At minsan napapatanong tayo pag walang sagot, Lord, napapansin mo pa ba ako? Lord, naririnig mo pa ba yung sinasabi ko? Pero ang sagot po sa Ebanghelyo ngayon, oo. Naririnig tayo ng Diyos. Huwag tayong mag-hang up. Let us not hang up on God. Let us hang on. Ibig sabihin, huwag bibitaw sa Diyos. Kumapit tayo sa Diyos. Ang matatag na pananampalataya, sinasabi, Lord, kahit hindi ko pa nakikita yung sagot, kakapit pa rin ako sa iyo. Kahit walang kasiguruhan, kakapit pa rin ako sa iyo. Hindi lang natin natuunawaan yung isip ng Diyos, hindi natin naiintindihan yung timing niya, pero nananalig tayong kapag siya ang kumilos, sapat para sa atin. Kaya naman, ito po yung pangalawang hamon sa atin. Huwag lang tayo lumapit, kumapit tayo sa Kanya. At kapag nakita ng Diyos yung ating pananampalataya, katulad ng nangyari dito sa babae, ibibigay niya sa tamang panahon. At sa huli, pagkatapos lumapit at kumapit, magmalasakit. Dito po nagiging mas malalim yung ating ebanghelyo. Yung pong babaeng Kananaea, hindi po humingi para sa kanyang sarili. Tandaan natin, hiningi niya po yan para sa kanyang anak. At yan po yung larawan ng isang pusong marunong magmahal. At ang pusong marunong magmahal, nagmamalasakit sa iba. Nagmamalasakit sa kapwa. Ito po siguro yung dahilan kung bakit maganda yung riddle din kanina ng mother, hindi lang magnet. Yung nanay mahilig mamulot, hindi lang ng kalat, kundi problema ng pamilya. Pinupulot yan ng nanay. Namumulot yan ng pasakit,
Namumulot yan ng mga pangangailangan ng pamilya at ginagawa niya po yan. Bakit? Dahil nagmamalasakit siya sa pamilya. Pero ang tunay pong pagmamalasakit hindi lamang ginagawa sa mga taong kilala at mahal natin. Ang tunay na pagmamalasakit, marunong ding tumingin sa bawat taong kinikilala nating kapatid. Hindi lang po sa mga close sa atin, hindi lang sa mga pumupuri sa atin, pero kahit yung mga hindi malapit sa atin, kailangan pagmalasakitan. At yan yung pinakita ni Jesus. Ito pong babaeng Canaanea, contrast sa ipinakita ni Pedro last Sunday. Kung nagsimba po kayo last Sunday, sabi ni Jesus kay Pedro, napakaliit ng iyong pananampalataya. Kasi nagsimula siyang lumubog habang naglalakad sa tubig. Si Pedro, isang apostol. Si Pedro, isang Hudyo. Si Pedro, isang lalaki. Pero kumpara sa isang Canaaneyang babae, hindi Hudyo, hindi apostol, babae, ang sinabi ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Ibig sabihin, mga kapatid, napapansin ng Diyos lahat tayo. Hindi niyo po tinitignan yung estado sa buhay. Hindi niya tinitignan kung anong narating natin, kung sino tayo. Tinitignan niya yung pananampalataya natin. Nagmamalasakit siya sa lahat. Walang VIP sa Diyos. Lahat po pantay-pantay sa paningin niya. Lahat tayo nangangailangan ng awa. At kung tayo po ay nakakaranas ng malasakit sa Diyos, hindi ho ba dapat magmalasakit din tayo sa iba? At ito po yung isang hamon sa atin. Kapag ka po tayo ay patuloy na lumapit sa Diyos, patuloy na kumapit sa Kanya, at naramdaman natin ang Kanyang malasakit, dapat po ipakita at paramdam din natin yung malasakit sa ibang tao. Kaya huwag po tayong gumawa ng pader, gumawa tayo ng daan at tulay para makarating sa iba. Kung meron pong taong matagal mo nang hindi kinakausap, ang gawin mo ngayon, pagmalasakitan mo siya. Kung may taong matagal ka nang nagtatampo, pagmalasakitan mo siya ngayon. Kung may taong matagal mo nang hindi ka sundo, iniisnab mo, binablak mo, pagmalasakitan mo siya ngayon. At kung may taong pakiramdam mo hindi karapat dapat sumama sa iyo, kausapin ka, pagmalasakitan siya ngayon. Yan po ang isang mensahe ng ating ebanghelyo. Kaya naman mga kapatid, sa pagtatapos ng ating reflection today, ito po yung tandaan nating mga salita. Kapag ka namumroblema sa buhay, kapag masaya, malungkot, natatakot, kinakabahan, lumapit tayo sa Diyos. At kapag matagal bago matanggap yung ating hinihiling, kumapit tayo sa Kanya. At kapag natanggap ang ating hinihiling sa Kanya, magmalasakit din tayo sa iba. Nawa po, maging totoo tayo mga disipulo, tagasunod ni Jesus. Hindi lamang dahil tayo ay Katoliko o Kristiyano, kundi tayo ay nilalang niya, pantay-pantay sa paningin. Humingi po tayo ng konting mumo ng awa sa Diyos. Konting lakas, konting tapang, konting awa para maging mabuting Kristiyano sa iba. At patuloy po nating tularin yung babaeng Canaanea, lumalapit, kumakapit, nagmamalasakit. Amen.